Sina Adan at Eva ay ilan lamang sa mga personalidad na tinutukoy ng Biblia na kilalang kilala ng mga tao. Bible reader ka man o hindi, kilala nila si Eva at Adan. Pero kahit na pamilyar ang mga tao sa mag-asawang ito, bihira lang ang nakakaalam sino nga ba sila at ano ang tunay na kwento sa likod ng mag-asawang ito. Ano ang naging buhay nila sa paraiso at bakit sila pinalayas ng Diyos sa paraiso at ano ang naging buhay nila pagkatapos na sila'y palayasin sa paraiso. So halika, samahan mo akong tuklasin natin ang kwento ng pinakasikat na mag-asawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Matapos lalangin ng Diyos ang mundo noong ika-6 na araw ng creation, on that same day, on the 6th day of the creation, nilalang din ng Diyos ang unang tao sa ibabaw ng lupa at tinawag niya ang pangalan nito na Adan. Si Adan ay nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa or dust of the ground. Humulma ang Diyos ng katawan ng isang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya ang mga butas ng ilong nito at mula noon ay nagkaroon ng hininga ng buhay ang taong hinulma niya. At si Adan ay naging kaluluwang may buhay. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tandaan natin, ang sinabi ng Biblia nang matapos ang pagkalikha kay Adan, siya ay naging kaluluwang buhay. Dito natin makikita na ang salitang kaluluwa ay hindi katulad ng pagkakaalam natin noon na parang elemento na umaalis sa tao kapag siya ay namamatay. Dahil biblically speaking, ang kaluluwa ay produkto ng pinagsamang katawan at hininga ng buhay na mula sa Diyos. Pag humarap ka sa salamin at nakita mo ang sarili mo na gumagalaw, humihinga, nag-iisip at kung ano-ano pa, ikaw mismo ay tinatawag na kaluluwa. Nang matapos ang paglalang ng Diyos sa unang tao, tinawag niya ang pangalan nito na Adam. Kasunod ni Adan ay gumawa din ang Diyos ng isang paraiso sa lupa na tinawag ng Biblia na Hardin ng Eden at inilagay niya doon ang lalaki na kanyang ginawa. Tandaan, si Adan ay ginawa nang hindi pa inilalagay ng Diyos ang paraiso ng Eden. Therefore, si Adan ay hindi ginawa mula sa lupa na nasa loob ng hardin. Siya ay ginawa mula sa lupa na nasa labas ng hardin ng Eden. Alam niyo ba kung bakit nilikha ng Diyos ang mundong ito? Dahil mula pa nung unang panahon, mula pa nung panahong walang hanggan, mula pa nung kauna-unahang panahon, plano na ng Diyos na lumalang ng tao upang kanyang ingatan, alagaan at ituring na anak. Siyempre, kung nagpaplano kang magkaanak, ang unang ihahanda mo ay yung magiging tirahan niya, yung crib niya, yung mga gagamitin niya, yung mga pangangailangan niya, lahat ng mga bagay na kailangan niya o kailangan ng iyong anak ay kailangan munang maihanda bago dumating o ipanganak ang iyong anak. Tama? Ganon din ang ginawa ng Diyos. Kaya nilalang muna ng Diyos ang liwanag, ang dagat, ang lupa, ang kalawakan, ang mga halaman, ang mga hayop. Lahat ng ito ay kailangan ng taong kanyang lilikhain kaya nilikha niya muna. Kahit ang mga planeta, kahit ang mga bituin sa langit na nakikita natin paggabi, lahat ng ito ay nilikha ng Diyos upang magbigay ng liwanag sa lupa at magpanatili sa lokasyon at sa gravity ng mundo sa kalawakan. Yung mga nakikita natin sa kalawakan, it affects the gravity of the earth para ang mundo ay nasa tamang posisyon. So dito pa lang ay makikita na natin kung gaanong minahal ng Diyos ang tao mula pa ng pasimula. Nang likhain si Adan at ilagay sa halaman na ng Eden, si Adan ang ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng kanyang nilikha. Oo, si Adan ang naging tila may-ari ng buong mundo ng mga panahong yon. Dahil ibinigay ng Diyos sa kanyang pamamahala ang buong mundo. Kaya kung mayroon mang pinakamayamang tao sa kasaysayan ng mundo, ito'y si Adan. Sino pa ba ang masayaman kaysa kay Adan kung siya ang naging tagapamahala ng buong mundo? Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi ay ganito,
Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So, si Adan ang naging tagapamahala ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. At alam nyo ba kung ano ang pagkain ni Adan nang siya'y nasa loob ng hardin ng Eden? Prutas. Hindi gulay, hindi karne, hindi isda, kundi prutas lang. Kaya naniniwala ako na sobrang ganda ng kutis ni Adan at maganda ang kanyang pangangatawan dahil perpekto siyang nilikha ng Diyos at ang kanyang pagkain ay mga prutas sa loob mismo ng hardin na nilikha ng Diyos. Di natin alam kung anong klase ng prutas mayroon doon, pero sigurado ako na perfect sa lasa at sustansya ng mga prutas na nandun. Maging sa itsura ay talagang mamamangha ka sa itsura ng mga prutas. Dahil ang sabi ng Biblia dito sa Genesis chapter 2 verse 9, at pinatubo ng Panginoon sa lupa ang lahat na punong kahoy na makakalugod sa paningin. Sabi niya, pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabubuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So pag sinabi mong nakakalugod sa paningin, maganda yan. Kumbaga pag tinignan mo, talagang matatawag yung attention mo, matatakam ka . Yun ang ibig sabihin ng Bible. Nung sabihin ng Bible na ang mga prutas doon ay nakakalugod sa paningin. Pero may isang batas ang Diyos kay Adan. Ang sabi ng Diyos kay Adan, lahat ng prutas na nasa loob ng hardin ay malaya niyang makakain, maliban sa isa, o ang prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama, or the fruit of the knowledge of good and evil. Yan lang ang kaisa-isang bilin ng Diyos kay Adan. Ni lumapit at hipuin ng prutas na yan ay mahigpit na ipinagbabawal. And the rest, malaya na si Adan na gawin kung anong gusto niya. Alam niyo ba na noon, hindi nakakatakot ang mga hayop? Kasi ngayon, pag lumapit ka sa mga hayop, baka bigla kang kagatin, sakmalin, o bigla ka nalang dambahin. Nung panahon ni Adan, hindi ganon. Malaya si Adan na nakakalapit sa kahit anong uri ng hayop at lahat sila ay maamo sa kanya dahil inutusan ng Diyos ang mga hayop na kilalanin ang authority ni Adan bilang tagapamahala sa lahat ng mga nilikha sa ibabaw ng lupa. Itinakda ng Diyos na si Adan ang maging pinuno ng buong mundo, kaya it follows na lahat ng nilalang ng Diyos ay sumusunod sa kanya. At dahil siya ang namamahala sa mundo, itinuro ng Diyos kay Adan ang lahat ng mga kaalaman at sekreto tungkol sa siyensya, sa mga halaman, sa mga hayop. Kaya daig ni Adan ang mga sikat o magagaling na mga scientist ngayon pagdating sa kaalaman tungkol sa hayop at sa halaman. Sa katunayan, dinala ng Diyos ang lahat ng hayop kay Adan upang siya mismo ang magbigay ng pangalan sa mga ito. Bilang anak ng Diyos, nakakausap ni Adan ang Diyos siyempre, na parang isang anak na nakikipag-usap sa kanyang ama. At siyempre, naroon din ang mga anghel para bantayan siya parati. Dahil alam nyo ba na ang mga anghel ay nilalang para maging lingkod ng mga anak ng Diyos? Oo, ginawa sila para sila ay maging tagapagsilbi ng mga anak ng Diyos. Pero kahit na si Adan ang may-ari ng buong mundo at halos nasa kanyang lahat, alam nyo ba na parang may kulang kay Adan? Parang may something na hindi niya maipaliwanag, na parang kulang pa sa kanyang buhay kahit halos yan ang may-ari ng lahat. Alam nyo ba kung ano yon? Since si Adan ang tagapamahala ng buong mundo, sobrang laki ng responsibilities ni Adan na nakaatang sa kanya. Yun palang bigyan mo ng pangalan lahat ng hayop, abay malaking trabaho na yon. At napapansin niya every time nahaharap siya sa mga hayop, napapansin niya na bawat uri ng hayop ay may partner.
Napapansin ni Adan na may lalaking elepante, may babaeng elepante, bakit may leyong lalaki, may babaeng leyon, may lalaking aso, may babaeng aso, so on and so forth. So sa palagay nyo, ano ang nararamdaman ni Adan pag nakakakita siya ng ganito? Siyempre malungkot. At nakita yon ng Diyos kay Adan. Napansin ng Diyos ang pagtataka sa mukha ni Adan. Bakit sila may partner? Parang kulang. Dahil dyan ay nagplano ang Diyos na gumawa ng isang makakatulong niya. Sa laki ng kanyang responsibilidad, nararapat lamang na magkaroon siya ng katuwang sa buhay. At dahil dyan kung bakit nilalang si Eva. Isang araw ay pinatulog ng Diyos si Adan ng sobrang himbing na pagkakatulog. At nang makatulog si Adan, nag-perform ang Diyos ng kauna-unahang medical surgery sa kasaysayan ng mundo. Oo, nag-perform ang Diyos ng surgery. Bakit kailangan patulugin si Adan? Tural, para hindi siya masaktan. Kung ikaw kaya operahan ng gising ka, anong mararamdaman mo? 'Di ba? So, binigyan ng Diyos si Adan ng mahimbing na pagkakatulog. At binuksan ng Diyos ang dibdib ni Adan at humugot siya ng isang tadyang sa kanyang mga buto na nasa dibdib. Yung tadyang, yung ribs. Kumuha ang Diyos ng isa sa mga ribs ni Adan at ito ang ginawa niyang babae. Sabi ng iba, kung totoo yan, bakit 24 pa rin daw ang ribs ng mga lalaki at ng mga babae kung talagang binawasan ng Diyos ang ribs ng tao? Tandaan nyo, binawasan lang ng Diyos ang rib ni Adan, pero hindi niya binago ang blueprint ng DNA ni Adan. Kaya yung mga anak niya, normal pa rin ang bilang ng mga ribs. Halimbawa, nagparitoke ka ng mukha para gumanda ka. Ibig ba sabihin, maganda na rin yung anak mo? Kamukha mo na rin yung anak mo? No, hindi. Yung anak mo, kamukha mo pa rin yun nung hindi ka pa nagpaparitoke. So kung pangu ka nun, malamang na pangu pa rin yung anak mo kahit nagparitoke ka na. So ganun din sa kaso ni Adan. Bagaman binawasan yung rib niya, wala pa rin pinagbago yung blueprint ng DNA niya. Ang tanong, bakit kailangang kumuha ang Diyos ng rib sa loob ng katawan ni Adan para lang gumawa ng isang tao? Bakit hindi na lang kumuha ulit ng alabok at gumawa ng isa pang tao? May dahilan yan. Dahil kung gagawa ang Diyos ng isa pang tao mula sa alabok ng lupa at kapareho ni Adam, mawawala ang superiority ni Adan or mawawala ang superiority ng lalaki sa babae. Since pareho sila ng proseso ng paglalang, pareho sila ng magiging komposisyon, maaaring maging pantay ang babae sa lalaki. Hindi ito ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay ilagay ang babae na mas mahina at inferior sa lalaki. Bakit? Para ang lalaki ang magsilbing tagapangalaga, tagapagtanggol at provider ng babae. Para ang babae ay maging someone na aalagaan at bubuhayin ng lalaki. Hindi ang babae ang siyang magpoprotekta o magtatanggol o magpoprovide para sa lalaki. Ang lalaki, by nature, ang siyang magiging responsable sa babae since mas mahina ang babae kaysa sa lalaki. Gustong ituro ng Diyos kay Adan na ikaw, Adan, ang mas malakas at mas mataas kaysa sa babae, kaya ikaw ang magiging responsable sa kanya at hindi siya ang magiging responsable sa iyo. Pangalawa, bakit sa rib ng lalaki or sa ribs ng lalaki nilalang si Eva? Bakit hindi na lang sa buto o sa buto ng kamay o sa buto ng paa? Alam niyo kung bakit? Dahil ang ribs ay isang parte na malapit sa puso. Gusto ng Diyos na ang magiging partner ng lalaki ay malapit sa puso niya. Yung someone na mamahalin niya at hindi sasaktan. At dahil ang ribs ay mga buto na pumoprotekta o nagpoprotekta sa puso ng tao, gusto ng Diyos na ang babae ang mag-ingat sa puso ng lalaki. Mutual, kumbaga. Mamahalin ni lalaki ang babae, aalagaan at ipagtatanggol, and at the same time, papangalagaan ng babae ang puso ng lalaki. Di ba napakaganda ng plano ng Diyos? Another point. Bakit hindi lumalang ang Diyos ng ibang tao o Eva mula sa lupa?
Bakit kailangan manggaling sa parte ng katawan ng tao o manggaling sa parte ng katawan ni Adan? Ito'y para mahalin ni Adan si Eva. Dahil sinong tao ang hindi magmamahal sa kanyang sariling katawan? May ganun ba? May tao bang hindi niya mahal yung sarili niyang katawan? Kaya si Eva kinuha sa katawan ni Adan para si Adan mahalin niya si Eva dahil si Eva ay bahagi ng kanyang katawan. So ganun yan mga tagapakinig, no? Nung matapos ang pagkalikha kay Eva, so pinaghilom na ng Diyos yung sugat sa dibdib ni Adan. Ginamot ng Diyos, inalis ng Diyos yung sugat at ginising siya. Tatanungin ko kayo, ano sa palagay nyo ang naramdaman ni Adan nang makita niya for the first time ang isang napakagandang babae na nilikha ng Diyos para maging partner niya? Natural, abot hanggang tenga ang ngiti ni Adan sa sobrang kaligayahan. Although nagtataka siya kung sino itong nasa harapan niya at siguro namimilog pa talaga yung mga mata ni Adan at baka nga dumadagundong yung puso ni Adan dahil sa kaligayahan. Nung sabihin ng Diyos kay Adan kung sino at saan nanggaling ang babaeng ibinigay sa kanya, napasigaw si Adan sa kaligayahan. Ito ay laman ng aking laman at buto ng aking buto. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa akin siya kinuha. At mula noon ay minahal ng husto ni Adan si Eva. At tila kompleto na ang kanyang buhay, yung point na masasabing mong wala ka nang hahanapin kung ikaw yung nasa kalagayan ni Adan. Siyempre, ikaw na nga yung, kumbaga, nasa iyo na lahat. Tapos, ay binigyan ka pa ng isang babaeng mamahalin mo. So, yun ang plano ng Diyos para kay Adan. So, ikinuwento ni Adan kay Eva ang lahat-lahat ng kung anong meron sa hardin ng Diyos. Yung mga hayop, yung mga prutas, lahat-lahat ng meron sa hardin. At syempre, sinabi rin ni Adan kay Eva yung nag-iisang bili ng Diyos na bawal lumapit o kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero alam nyo ba, itong si Adan at si Eva ay parang mga bata na hindi alam ang mabuti at masama. Sila'y parang mga walang muwang at walang malay or walang halay sa katawan. Wala silang mali siya. Kung ikaw nakakaramdam ka ng lust o halay sa katawan mo, hindi yan nararamdaman ni Eva at ni Adan noon. Kaya nga ang sabi ng Bible, sila'y kapwa-hubad pero hindi sila nagkakahiyaan. Ibig sabihin, wala silang mali siyang nararamdaman. So, isang araw, si Adan ay gumagawa ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain sa hardin ng Diyos. Ito namang si Eva, umarya yung kanyang pagiging mausisa. Habang tinitingnan niya yung buong kapaligiran ng Eden, biglang na-arouse yung kanyang curiosity, yung kanyang pagiging mausisa. Kasi syempre nga, bagong salta sa Eden, so namamangha si Eva sa ganda ng kapaligiran at hindi niya namalayan na siya'y napalayo na sa kanyang asawa. Napadpad siya sa lugar kung saan nandoon ang puno na ipinagbabawal lapitan at kainin. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ang mga babae ngayon mausisa. Nasa likas na pala talaga nila yan mula pa pala kay Eva, ganyan na yung karakter ng mga babae. At dahil sa pagiging mausisa at marahil ay namamangha sa itsura ng mga puno at sa bunga nito, lumapit si Eva doon sa ipinagbabawal na puno at lalo pa siyang nagitla at namangha dahil sa punong ito nakakita siya ng ahas na nagsasalita. Sa lahat ng hayop sa lupa, ito lang ang bukod tanging hayop na narinig niyang nagsasalita. Kaya lalong namangha si Eva sa kanyang nakita. Walang kamalay-malay si Eva na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa patibong. Dahil ang ahas na nakikita niya ay hindi pangkaraniwang ahas na katulad ng alam nilang mag-asawa. Ang ahas na ito, ang pinakatusong hayop sa lahat dahil ang ahas na ito ay walang iba kundi si Satanas na nag-anyong ahas. Tatanungin niyo ako, bakit ahas ang napiling anyo ni Satanas? Kung halimbawang elepante ang napiling anyo ni Satanas, ano sa palagay niyo mararamdaman ni Eva kung makakita siya ng elepante na nakabitin sa puno? O di ba? Kaya ahas, dahil para mas convincing yung kanyang pag-arte at yung kanyang pandaraya o panloloko kay Eva. So, si Eva nakipag-usap dito sa ahas
At ang ahas ay nagtanong kay Eva, "Totoo ba na hindi kayo pwedeng kumain ng kahit anong bunga sa halamanan?" Tanong nung ahas. Sumagot ngayon to si Eva. Sinabi niya, ang utos kasi ng Diyos sa amin, pwede namin kainin lahat ng kahit anong bunga dito sa hardin. Basta huwag lang kaming lalapit o huwag lang namin kakainin yung prutas mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bawal namin kainin, bawal namin hipuin, dahil sa oras na hipuin o kainin daw namin ito, ay mamamatay kami. Yun ang sagot ni Eva. Sumagot ang ahas, hindi totoo yan. Ipinakita pa ng ahas kay Eva na malayan siyang nakakadikit sa prutas. Therefore, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos na nakakamatay yung prutas kapag dumikit ka o pag hinawakan mo. Dito mapapansin ninyo mga tagapakinig na ang sinasabi ng demonyo ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Sabi ng Diyos na don't, huwag. Pero ang sinasabi naman ng demonyo, pwede yan. Go, okay lang yan. Itong si Satanas kontra. Lagi niyong tatandaan na ang salita ng demonyo ay laging kontra sa salita ng Diyos. Pag nagbasa ka ng Bible at nabasa mo yung utos ng Diyos at may nagsabi sa iyo na iba sa sinabi ng utos ng Diyos, kabahan ka. Demonyo yan. Dahil yan ang trabaho ng demonyo, kontrahin ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, huwag kayong kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama dahil sa oras na kumain kayo niyan, mamamatay kayo. Pero sabi ng demonyo, hindi yan totoo. Hindi kayo mamamatay. Dito mapapansin ninyo, ang gusto ng Diyos, mabuhay sila. Pero ang gusto ni Satanas, mamatay sila. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesukristo noong siya'y nandito sa lupa, sabi niya tungkol kay Satanas, siya ay mamamatay tao mula pa ng una. Bakit? Kasi mula pa ng una, yung mga unang tao, sila Adan at si Eva, gusto niyang patayin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, siya ay mamamatay tao mula pa ng una at hindi nananahan sa katotohanan. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saga ng kanyang sarili, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Pinakam ng demonyo yung mata ni Eva sa itsura ng prutas. At sinabi pa niya kay Eva na kapag kumain ka ng bunga nito, magiging para kang Diyos na nakakaalam ng kung ano ang mabuti at masama. Wala silang alam na tama at mali. Ang alam lang nila is yung sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pwede, yun lang ang alam nilang tama. At kapag sinabi ng Diyos na wag, hindi nila gagawin. So para silang mga bata na malaki ang tiwala sa mga magulang nila. Pero natukso si Eva sa pagkakataong ito. Nadala siya sa nakakatakam na itsura ng bunga at sa pambubuyo ng demonyo. Dagdag pa yung sinabi ng demonyo na magiging para siyang Diyos pag kumain siya ng bunga. So dito makikita natin na unti-unting nagtatanim si Satanas ng pagnanasa sa isip ni Eva. Pagnanasang magtaglay ng mas mataas na estado ng buhay at kapangyarihang hindi niya alam kung anong ibubunga sa kanya. Yung tinatawag na desire, yung tinatawag na ambisyon. Ito ang itinatanim ng demonyo kay Eva ng mga oras na yon. Kaya ngayon, meron tayong tinatawag na lust of power. Yung gutom ka sa kapangyarihan. Yung pagnanasa ng tao na magtaglay ng mas mataas na kapangyarihan, ng mas mataas na estado ng kanyang pagkatao. Nag-umpisa po yan kay Satanas. Itinanim ni Satanas sa puso ng tao. So di nagtagal, pumita si Eva ng bunga at dinalhan niya rin pati yung asawa niya. At nang kapwa sila kumain ng bunga, alam niyo kung ano nangyari? Dumaloy ang hiya sa kanilang sarili at nag-umpisang pasukin ng mali siya ang kanilang isip. Baka nga ang nangyari, tumili pa si Eva nung makita niya na pareho silang hubad-hubad eh. Ang nangyari, itong dalawa, nung napansin nila na nahubad sila at nagkahiyaan, dali-dali silang nagtago dahil sa kahihiyan. Gumawa sila ng saplot mula sa pinagtagpi-tagping dahon ng igos para takpan yung kanilang kahubaran. Alam nyo ba kung ano yung sumunod na nangyari? Nung tinawag ng Diyos si Adan, hindi na siya makalapit. Hindi na makalapit si Adan sa Diyos. Nahihiya na siya sa Diyos. At meron ng guilt sa puso niya. Palibhasa, alam niya na may ginawa siyang mali.
Para siyang bata na nakabasag ng pinggan at nagtago nang makitang dumating na yung nanay niya. Malamang takot na takot si Adan at hiyang-hiya ng mga oras na yon. Mga pakiramdam na noon lang niya naranasan sa buong buhay niya. Baka nga pinagpapawisan ng malapot si Adan noong time na yun eh. Kung noon, maligaya niyang nakakausap ang Diyos ng mukhaan, ngayon ay hindi na siya makalapit sa Diyos dahil sa kasalanang ginawa niya. Iyan ang nagagawa ng kasalanan sa relasyon ng tao at ng Diyos. Inilalayo ng kasalanan ang tao sa Diyos hanggang sa ang tao ay mahiyanang lumapit sa Diyos dahil alam niya na baka i-reject siya ng Diyos. Nandun na yung hiya, yung guilt. So nang malaman ng Diyos na kumain sila ng ipinagbabawal na bunga, pumasok na yung tunay na kulay ng pagiging isang tao. So kumain na sila, na buksan na yung isip nila, pinasok na ng kung ano-anong maruruming bagay yung utak nila, pumasok na rin yung tunay na ugali ng isang tao, yung sisihan. Imbis na magpakumbaba at umamin sa pagkakamali at humingi ng tawad, nagturo pa si Adam ng masisisi at itinuro niya yung kanyang asawa na para bang kasalanan pa ng Diyos dahil kung hindi sana dinala sa kanya si Eva, hindi na sana siya makakakain ng ipinagbabawal na bunga. At nung tanongin si Eva, sinisi naman yung ahas. So nagkaroon na ng sisihan. In the end, nagalit ang Diyos sa kanilang lahat. Masama ang loob ng Diyos kay Adan dahil mas naging matimbang yung salita ng asawa niya kaysa sa salita ng Diyos na lumikha sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ng lalaki sa babae, sa kanyang asawa, pati yung alam niyang mali, ginawa niya. Kaya nga tama yung sinasabi ni Kristo na hindi karapat-dapat sa Diyos yung taong mas nagmamahal sa kamag-anak o sa asawa ng higit sa Diyos. Kung mas mamahalin mo yung kamag-anak o asawa mo ng higit sa Kanya. Tingnan ninyo nangyari kay Adan. Dahil sa pakikinig niya sa asawa niya at pagkalimot sa sinasabi ng Diyos, isinumpa ng Diyos ang mundo dahil sa kanya. Imbis na ang lupa ang kusang magbibigay ng pagkain kay Adan, ngayon kailangan niyang magbungkal ng lupa, magbanat ng buto at magpawis para makakain. Kung bakit puro kabiguan, kung bakit puro hirap, kung bakit puro pagtitiis na lang meron dito sa mundo para lang tayo mabuhay, dahil yan kay Adan. Isinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kanya. Ang sabi sa Genesis 2:17, at kay Adam ay sinabi niya, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinasabi huwag kang kakain yan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol nito sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Kaya puro tayo problema, puro hirap, kailangan mong kumayod para lang mabuhay. Iyan ay sumpa ng Diyos kay Adan. Isinumpa rin niya si Eva na siya at ang lahat ng mga babaeng susunod sa kanya ay manganganak ng may kahirapan. Marami rin siyang kalungkutang mararanasan at siya ay magpapasakop sa kanyang asawa sa buong panahon ng kanyang buhay. Kaya nga sa isang mag-asawa, ang desisyon ng lalaki ang laging nananalo dahil bahagi yan ng sumpa ng Diyos sa babae. Kapag nanaig ang desisyon ng babae sa desisyon ng lalaki, away ang kasunod niyan, and then hiwalayan. Tama yung sinabi ng Diyos kay Eva, pararamihin ko ang iyong kalumbayan, dahil wala siyang magagawa sa anumang magiging desisyon ng asawa niya, kundi ang sumunod at tumahimik kung gusto niyang maging buo ang relasyon nila. So, pinalaya sila ng Diyos sa Hardin ng Eden at ibinalik si Adan kung saan siya nagmula. Tandaan nyo, si Adan ay hindi ginawa sa loob ng Eden. Siya ay ginawa sa labas ng Eden. Kaya nang siya ay magkasala, pinalaya siya at ibinalik siya kung saan siya nanggaling. Sa lupa na nasa labas ng Eden upang bungkalin niya ang lupang pinanggalingan niya.
Kailangan niyang magbanat ng buto, magpapawis para mayroon siyang kainin at ang asawa niya. Ito yung time na kumain si Adan ng gulay dahil puro prutas ang kinakain niya sa hardin ng Diyos. Ang mga hayop na dati maamo sa kanya, nag-umpisa ng maging mailap at mabangis sa mga tao. Doon nag-umpisa na makakita si Adan sa labas ng Eden ng mga hayop na nagkakainan sa isa't isa. Nag-aaway ng mga hayop, ng mga dahon na nalalanta, mga bulaklak na natutuyo at namamatay. Lahat ng ito ay resulta ng sumpa na isinumpa ng Diyos kay Adan. Si Adan ay bahagi ng lupa dahil dito siya kinuha, kaya't ang lupa ay nadamay sa kanyang kasalanan. At dahil hindi sanay si Adan sa ganitong klase ng pamumuhay, walang alam si Adan sa pagtatanim at pagsasaka. Ang natutuyong lupa sa labas ng hardin ang tumambad sa kanya. Puro mga tinik at mga natutuyong talahib. Kailangan niyang bungkalin ito kung gusto niyang mabuhay, kung gusto niyang kumain. At dahil wala siyang alam dito, nahirapan si Adan bago tuluyang makapagpatubo ng maayos na gulay. Nagkaroon si Eva ng maraming anak na lalaki at babae. Marami silang naging anak eh. 2 sa mga anak ni Eva ay sina Cain at Abel. Salbahing bata si Cain at mabait na bata si Abel. Nang sila'y magsilaki, pinatay ni Cain si Abel dahil sa inggit. So ang nangyari, pinalayas ng Diyos si Cain at ginawang palaboy sa ibabaw ng lupa. Ngunit isinama ni Cain ang isa sa kanyang mga kapatid na babae at ito ang inasawa niya. So kung magtatanong kayo, saan galing ang asawa ni Cain? Kapatid din niya. So sa palagay nyo, ano kayang nararamdaman ni Adan habang nakikita niya sa harap ng kanyang mga mata, ang lahat ng mga ito ay nangyayari dahil sa kagagawan niya. Unti-unting lumalaganap ang kasalanan sa lupa dahil sa kagagawan niya. Pinatay ni Cain ang sarili niyang kapatid dahil sa kagagawan niya. Marahil ay gano'n na lamang ang pag-uusig ng kanyang konsensya. Marahil ay nagsisisihan pa nga itong mag-asawa na ito kung bakit nangyari yon. Malamang sinisisi ni Adan si Eva. At si Eva ay wala nang magawa kundi ang umiyak na lamang sa isang sulok. Tanungin nyo rin ako, bakit hindi namatay si Adan at si Eva nang kumain sila ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama? Ganito yan. Ang kamatayan ay proseso. Kukulubot yung balat mo, manghihina ang katawan mo, magdi-deteriorate ang isip mo, mababawasan ang ngipin mo, lalabo ang paningin mo, magkakasakit ka, mararatay ka sa higaan dahil sa katandaan, hanggang sa mamatay ka. Yun ang proseso ng kamatayan. At nung magkasala si Adan, dumating sa kanila yung ganong proseso. Iyan ang kamatayang sinabi ng Diyos na mangyayari kay Adan sa oras na kumain sila ng ipinagbabawal na bunga. Na kung hindi sana ginawa ni Adan, hindi sana mauuwi sa ganyan ang buhay ng tao. Wala sanang mamamatay. Ngunit kung ang unang Adan ay nagdala ng kamatayan sa mundo, huwag kayong mag-alala. Mayroong pangalawang Adan. At itong pangalawang Adan na ito ang nagdadala ng buhay na walang hanggan para sa lahat. At yan nga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.